Nasaan na yung mga hito? Ay! Ito! Mukhang mapapalaban na naman tayo, mga kapuso. Ayan na! Ayan na sila! Ang dami! Kakakamayin? Ganun lang? O sige, sige. Dahil ang isdang huhulihin natin, bukod sa madulas, at malakas pang pumiglas. Pumipiglas! Huwag kang pumiglas! Paano hahawakan? Sa ulo po. Sa ulo, tapos ganyan. O yun! Bongga! O! Pok! O! At may palikpik pang matatalas. May tusok to! Aray! Sila yung delikado, yung maliliit. Masusukat din ang ating lakas at pasensya sa tradisyonal na paraan ng paggawa ng kawali, ang pagpupukpok. Parang tabi na ay. Oh my gosh. Mukhang matagal-tagal pa to at... Ginawa mo ba to para sa pera, ha? Ang sparkle artist na si Jensen Angeles lulubog sa putik. Ay, ito pa dami. Ayan! O, di ba? So, may ganong... Ayan! Ayan! Ala! Okay lang ba? Okay lang. Yan ba yung gagawin mo? Kailangan mo ako sagipin pag nahuhulog ako. Parang sa kay Kuya, ang bilis-bilis lang. Mabilis po yan. Baka choosy talaga to si Carla kasi... Nasa ano lang po. Susubukan rin ni Jensen maggatas ng kalabaw. At ang mga pinaghirapan namin, bidang sangkap sa mga lutuin ng mga pinipilahang karinderya sa Pampanga. Yung hito, malambot. Ang lambot-lambot niya. Ay, panalo. Ang sarap, grabe. Ang gusto ko na lang matulog after na to. Kapampangan Karinderya Hopping, simulan na natin! Sa karinderyang ito, isa sa mga paboritong putahe ang lagat hito. Ang isdang ito iginisa sa dahon ng alagaw. Pero bago natin ito matikman, syempre kailangan muna nating paghirapan ang paghuli rito. Andito tayo ngayon sa Florida Blanca sa Pampanga. Manghuhuli tayo ng hito or catfish. At dito, ang sabi ni Kuya Alex, hi Kuya Alex. Ang sabi ni Kuya Alex, ibang uri ng mga catfish yung nandito. Kasi African catfish. Oo. Kumpara Kuya Alex doon sa hito na nakukuha sa mga palayan, anong pagkakaiba nung mga yon at saka nung African? Yung African po, ma'am, malambot yung... Mas malambot yung laman at saka... Yung native naman nung nakuha sa palayan, matigas yung laman. Di ba po yung... At saka mas malaki ito. Opo, Oo. lumalaki po yan. Lumalaki raw yung mga hito dito up to 2 kilos. So kung mapapansin ninyo, yung mga hito na nakukuha sa palayan, meron silang parang tibo dito, Opo. parang matigas at saka Opo. matalim. Sabi nila kapag natusok ka daw nun, lalagnatin ka. Baka matusok ako. Yung malalaki po, ano na lang yung palikpik na yun. Palikpik na yon. O Opo. sige. O anong gagawin natin, kuya? Game. Mga hito, please be good to me. Gagawin natin. Magtatanggal na ng tsinelas kasi dudulas lang ako kapag... Anong gagawin? Hihilahin lang po yan. Ay, hihilahin lang natin. So, hihilahin natin ngayon yung pukot. And hopefully, lahat ng nadadaanan ng pukot ay makakakuha ng mga hito. Kailangan mabagal lang. Opo. Ayun na! Nakita ko! Meron dito! Hindi nakita ko talaga. Meron. Ayan, oo, gumagalaw, oh! Uy, talaga, hindi ako nag-joke. Meron ko nakita. Paano natin kukunin? Pupusok tayo sa loob? Hindi po, ma'am, yan po yan. Palit ng palit. Napapaliitin natin. Ayan na! Ayan na sila! Ang laki nito, oh. Oo. Ito, oh. Kaso lang hirap hawakan. Paano natin lalagay dyan? Kakamayin po. Kakamayin? Ganun lang? O, sige. Paano? Ay! Gumagalaw! Pumipiglas! Huwag kang pumiglas!
Sa ulo po. Sa ulo, tapos ganyan. Yun! Bongga! Oh, pok! Oh. Bakit ba ang dulas? Tingnan mo to. Ito po. Ang laki, oh! Wow! At saka wala siyang tusok. Ano? Ha? Wala yung palikpik niya. Ay, naku, teka, nagdudugo na siya. Dulas nila. Aray! Yung mga maliliit, meron silang mga tusok. Sila yung delikado, yung maliliit. Ibalik na lang natin. Ano na gagawin? Ay, umaalis! Baka it's not meant to be. O, ito naman. Kiluhin natin to. 18 kilos? 18 kilos. So, hindi naman lahat ng itong nakuha namin ay isa-serve doon sa karinderya. Ang gagawin natin, ilalagay natin ito doon sa isang lalagyanan para pabuhayin sila. Tapos every time o-order yung karinderya, meron na silang ready na nakastock. Pero bago tayo magluto at kumain, trivia muna tayo mga kapuso. Alam niyo ba kung saan ang galing ang salitang karinderya? Galing ito sa curry. Ito yung version natin ng Indian curry. Pero sa atin, curry ang tawag natin na eventually naging kare-kare. Noon daw, maraming mga lugar sa Pilipinas na may sunod-sunod na mga stalls na nagbebenta ng curry or ng kare-kare batot or ng kare-kare. Pero hindi kare-kare ang topic natin ngayong gabi sa Pinasarap, kundi iba't ibang mga putaheng niluluto sa mga curry or karinderya. Tara! Sa karinderyang ito sa Florida Blanca, Pampanga, paboritong putahe ng mga parokyano ang authentic Kapampangan dish na ito na kung tawagin lagat hito. Pag umuwi ako sa Pampanga, isa sa mga kinakainan ko talaga dito ay yung mga karinderyang Kapampangan kasi ang sarap talaga ng lutong bahay. Kasama ko dito si Monette at syempre kanina nang huli tayo ng hito. So, magluluto tayo ngayon. Anong iluluto natin, Monette? Lagat hito. Ano ba ang ibig sabihin ng lagat? It's just basically ginisa. Pero sa amin dito sa Pampanga, lagat ang tawag namin. Alright. So, ito po yung mga hito. Anong ginawa na natin? Nilinis lang? O, nilagyan ng suka at saka kinaskas ng asin para matanggal yung slime, yung dulas. Igigisa muna ang turmeric o luyang dilaw para lumabas ang kulay at aroma nito. Oh, mahilig ako sa bawang eh. Sunod na igigisa ang bawang, sibuyas at tanglad. Sunod na ilalagay ang hito. Hayaan lang itong masongkot siya ng ilang minuto. Eh, paano mo malalaman kung luto na yan? Dapat mamatay muna yung dugo, matanggal yung pula. Sasangag mo ng kaunti bago mo siya timplahan. So, hayaan mo lang siyang ganyan. Takpan muna natin. Kapag nasangkot siya ng mabuti ang hito, titimplahan na ito ng paminta, patis, at suka. Na-release na ng konting acid. Ayun. Takpan muna natin. At saka pakukuluin hanggang sa maluto ang suka. Okay, tubig. Pagkatapos pakuluin ng ilang minuto, pwede nang idagdag ang tubig, dahon ng alagaw, at siling pangsigang. After a few minutes, ready to serve na ang ating lagat hito. Ang bango ah. Ang sarap. Yung hito, malambot. Wala siyang kalansa-lansa. Tapos maasim-asim ng kaunti, pero lasang-lasa mo yung bango ng alagaw, tsaka ng turmeric, tsaka yung tanglad. Ay, panalo.
Sarap. Para siyang paksiw pero mabango. May ibang mga tao hindi sila kumakain ng hito kasi sabi nila malansa daw. Pero ito, wala. Wala kang malalasahang lansa at all. Pag nagawi ka sa mga karinderya sa Pampanga, makakakita ka ng mga ganito. Usually, dito nila niluluto yung mga ulam. Tapos minsan, doon mismo sa karinderya, dito na rin nila hinahain yung pagkain. Andito ako ngayon sa isang lugar dito sa Pampanga kung saan gumagawa sila ng pukpok kawali. Tatay Batman! Kumusta po? Mabuti nyo. Kayo po gumawa nito? Opo kami gumagawa. Ah, talaga. Ano to? Aluminum? Opo, Aluminum. Ah, tapos pinupukpok isa-isa. Eh bakit hindi po makina na lang? Wala bang makinang gumagawa nito? Meron po, pero po yung sa amin, pinukpok pa yung ginagawa po na. Bakit po? Yun po yung namulatan ng mga tao, yung pinukpok. Mas maganda ba yon kapag pinukpok? Bakit Mas patibay yung gawa. Opo, ganito yung ano niya, hawakan mo ng dito, para hindi umaalog. Parang tabingi na ay. Oh my gosh. Mukhang matagal-tagal pa to ah. Hindi pala biro ang pagpupukpok ng kawali. Nagiging ano naman ah, hindi lang pantay. siya. Ha? Dapat pantay. Nakakapagod. Nangalay ang braso at kilikili ko dun ah. Bakit yung sa akin parang may ano? May ganon. Yung sa'yo wala. Ayan oh, may mga ganon-ganon. May mga Pagka hindi ka yung papusanay, ganyan talaga. At dahil hindi pantay ang nagawa ko, susubukan ko na lang lagyan ng tangkay o hawakan ang kawaling pinukpok ni Tatay Batman. Pantay pa rin. Okay, lalagyan na natin ng handle. Yan. Tapos, mamartilyuhin. Yan. Paano? Gaganituhin lang. Ha? Ganito po yung hawak ko. Okay. Gaganyanin ko lang? Pukpukin ko lang to? Hala, hindi pantay. Hindi lulusot itong isa. Hala, ayaw pumasok. Kuya, ang isikip. Teka, luwagan natin. Ano babalik? Hindi na natin mababalik. Ayun, bumasok. Okay. Galing mo! Okay, game. Aray! Aray! Joke. Okay na. Handle na. Yan, okay. Huwag kang gumalaw! Teka, tabi nga! Tabingi. Shucks, tabingi. Tabingi. Pwede na yan. Ha? Hindi. Gumagalaw. Ang hirap. Kala nyo lang madali, hindi madali, no? Diba? Palpak yung gawa ko. Gumawa ako ng kawali pang ipukpok ko sa ulo ko. Luluto na nga lang ako. Maraming karinderya sa Pampanga gumagamit pa rin ang mga pinukpok na kawali. Tulad na lamang ng kainang ito. So, ito yung ginawa nating pukpok kawali. Gagamitin na natin ngayon ito pangluto ng kilayin. Kilayin, di ba? Kilayin. Kasama ko dito si Ate Beth ng karinderyang ito. Maganda ba talagang paglutuan ito? Pinukpok. Yung pinukpok? Bakit po? Hindi dumidikit. Talagang non-stick ito? Sige nga Ate Beth, subukan nga natin ang galing ng pinukpok na kawali sa kilayin mo.
Igigisa sa mainit na mantika ang bawang at sibuyas at saka isusunod ang baga ng baboy. Isang kutsa lamang ito ng ilang minuto. Hintayin natin magpulo to Anong pulutok? para mawalang lansa. Ah, okay. Sunod na ilalagay ang laurel, paminta, asin, laman ng baboy, at ang atay na ibinabad na kanina sa suka. Kailangan matagal itong pakuluin para manuot talaga ang suka sa karne at para lumambot din ito. Pagkatapos ng isang oras, ayan, ganyan ang magiging itsura ng inyong kilayin. Luto na ang ating kilayin or kilawing Kapampangan. Ihanda na ang kanin! Naluto kaya ng maayos ang kilayin sa pinukpok na kawali? Ano kaya ang lasa? Titikman natin yan mamaya. Teka, may humahabol. Hindi raw pwedeng ako lang ang lilibot sa mga karinderya sa Pampanga. Sasamahan tayo ng unang hirit funliner host na si Jenzel Angeles. UH Lucky Bayo! Kumusta ka naman dyan? Hello mga kapuso! Ako, nandito tayo ngayon sa Florida Blanca, Pampanga para kumuha ng susong kuhol. Nakapaan na kami. Kahit maarti-arti yan, gagawin natin yan para sa pinasarap. Hello! Kuya, wala naman ako matatapakan ano? Wala naman po, ma'am. Siya, lumulubog yung pa ako. Dito tayo sa bandang Yes, ma'am. Ah, ito pala ang itsura niya. Hindi siya slimy eh. Hindi man. So, sige kuya. Paano nyo nakikita? Kailangan malinaw ang mata. Basta po, ma'am, nakita kang bilog. Ayan po, ma'am. Ito. Ang po nila. Ito, nakikita ko. Opo. Ayan po. Uy, nakakuha na ako! Ayan, first. Ito, madami. Ay, ala. Ayan. Oh, ang dami ko nang nakukuha. Ano to, kuya? Ano lang naman, parang usok lang pala, no? Takot na takot? Oh, may ganong... Ayan, ayan, ala! Okay lang ba? Okay lang. Yan ba yung gagawin mo? Kailangan mo akong sagipin pag nahuhulog ako. Kasi may mga nakalubog na part talaga eh. Opo. Ay! Nahuhulubog! Ha? Para kakainin ako ng lupa. Ito, ang dami. Hala! Grabe, ang laki. Oo. Eh, paano yan? Parang may relationship sila. Medyo madami na kaming nakuha. At medyo sumasakit na din talaga yung balakang ko. Kaya itigil na Ganyan natin po to, talaga. kuya. Okay na yan. Opo. Tara, lutuin na natin to. Let's go! Go! So, akala ko pwede na namin lutuin agad yung mga kinuha namin. Yung pala, kailangan meron tayong i-allot na one day para pasukahin yung mga susungkuhol na yon kasi para matanggal yung mga dumi nila. Kaya naman, eto mga kasamahan muna ang iluluto natin. Mabilis lang daw lutuin ang ginataang susungkuhol. Kuya, ano ang first step natin? Lalagyan po ng mantika. Okay, mantika. Igigisa lang ang bawang, sibuyas at luya. Sunod na ilalagay ang kalabasa, suso, at pangalawang gata ng niyog. Pakuluin ito ng ilang minuto. Parang nakikita ko kumukulo na eh. Ayun! Sunod na ilalagay ang kakang gata o unang piga ng gata Sarap! at saka ang siling pangsigang. Titimplahan ng asin, asukal, seasoning powder, at saka pakukuluin ulit. Tada! Ilang minuto lang, luto na ang ating ginataang susong kuhol. Sobrang tagal ko nang hindi nakakain ng susong kuhol ha. Kaya naman very excited ako. So ayan yung sinasabi kanina na etong parang takip na yan, pagka kinuli mo yung suso, nakatakip pa siya. Tsaka malaki pa nga yung susong kuhol. Pero ngayon, pagka niluto na siya, lumiliit siya. Ngayon ko lang na laman na ganun nga, no? Kasi kain lang ako ng kain. Dati hindi naman ako nang huhuli eh. Naku! Ang laki ng laman, no? Ang sarap!
Wala, kahit pala, parang kahit walang kanin, ang sarap ng papakin. Ay, makuha! Ang sarap nito, ang lalaki. Kasi usually yung mga nabibili namin sa Manila, hindi naman ganito makalalaki eh. Uy, inggit kayo, no? Sarap nito. Siyempre, lalagyan na natin yan ng kalabasa. Tikman ko lang yung sabaw, ah. Sarap! Ay, ang init! Sarap! Ang sarap, grabe. Ang gusto ko na lang matulog after nito. Sarap ng food trip na to, ah. Siyempre, pagkatapos ng kainan, dapat may panghimagas. Dito sa Pampanga, may sariling version sila ng dessert na maha blanca. Ang tawag dito, tibok-tibok. Kung ang maha blanca, pinasarap ng gata ng nyog, ang Kapampangan version na tibok-tibok, pinasarap ng gatas ng kalabaw. So, ayan, paano po ba ang pagbagatas ng kalabaw? Unang-una po, ma'am, preparation po. Number 1, kailangan malinis po yung ginagatasan para more safe po yung ating mga customer. Oo nga, syempre, i-consume natin yan eh. So, sir, matanong ko lang po ha, ano pangalan ng ating Brazilian Ay, pinangalanan po namin ng Carla. Hi, Carla! Ayos naman po, ma'am. Kinakabahan ako eh, kay Carla. Kakatali naman po yung Parang feeling ko, po yung nagtali. Baka matadyak ka, ma'am. oo nga eh! Uy! Yo! Oh! Slowly but surely. Sorry, Carla. Ay, agot po ng palalim, ma'am. Ang hirap pala pag may pangalan din, no? Para siyang tuturingin mo siyang tao. Sorry, Carla. Parang wala eh. Pero po, ma'am. Kailangan ko mag-concentrate. Opo. Parang ako din eh, gigil na gigil. Isipin mo, 10 minuto natatapos nila yung paggagatas. Parang nakakailang minuto na ako dito. Ayun pa lang yung lumalabas. Wala pa yatang isang bote ito eh. Okay, himas-himasin muna natin yan. Tama. Tapos tsaka natin pipisilin. Oh, effective nga. So, kailangan Basahin niyo po yung kamay niyo. medyo may pangpadulas ka talaga. Ayan. Marami na po yan, ma'am. Oh! Kita niyo yun. Isa pa. Yan! O, pak, diba? O, sa next tayo. Mukhang nagkakapalagayan na kayo ng loob ni Carla. Ito, kaya ko na ng isang kamay. Kanina, 2 kamay pa dapat. Yan, oh, dami po. Oy, oo nga. Effort talaga. Yan po. Yun! Okay. Ayan! So, meron na tayong 3.5 bottles at pwede na natin tong gawing pang tibok-tibok din. Opo. The best po sa tibok-tibok yan, ma'am. Okay. Yung kalabaw. Excited na ako! Pwede bang tikman din to? Opo. Naku, wag mo ubusin, Jensel. Gagawa pa kayo ng tibok-tibok. Parang wala masyadong ano, no? Lalo- Very fresh lang talaga siya. Natural lang yung lasa niya. Okay, thank you po. Inuwi na. Sa isang lalagyan, paghahalu-haluin ang gatas ng kalabaw, rice flour, at asukal. Tanong ko lang ate, bakit hindi pa ata natin nire-ready yung ating kalan? Opo, haluin po muna po natin to. Kapag natunaw na ang asukal at rice flour, Ayan, pwede nang ilagay. pwede na itong isalang sa kalan. Tapos haluin pa rin po natin siya para hindi po siya mabuo sa ilalim. Okay. Walang tigil itong hahaluin hanggang sa lumapot ang mixture. Ayan na yung nagiging itsura niya. Parang ito na yung magiging base ng ating tibok-tibok. Kapag malapot na ang mixture, pwede na itong hanguin sa lalagyan Yan. Mapasok. Sige lang. Sanay na akong masaktan. at saka ilagay ang toppings na latik.
palalamigin ng 10 hanggang 15 minuto at kapag nabuo na ang tibok-tibok, Grabe, no? Amoy na amoy. Ang bango. Totoo nga. Grabe, ang sarap nito. Saktong-sakto yung pagka-creamy niya tsaka yung pagiging sweet niya. Bongga! ang pinukpok kong kawali Gumalaw! ginamit namin sa pagluluto ng kilayin. Mapa-extra rice kaya ako dito? Yum! Sarap. Para siyang, ewan ko kung familiar kayo sa igado. Para siyang ganon. Maasim-asim siya ng konti, pero lasang-lasa mo yung atay. Good! Mapaparami ka talaga ng kanin dito. At lutong Kapampangan. Kapag wala ka raw oras magluto pero naghahanap ka ng lutong bahay na swak sa bulsa, sugod na sa karinderya. Sa pagbisita namin sa ilang karinderya sa Florida Blanca, Pampanga, Uy, luto na! hindi lang mga nagsasarapan at tatak Kapampangang lutong bahay ang ipinagmalaki nila, kundi pati rin ang pagpapanatili ng kanilang kinagisnang kultura. Magandang gabi, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Aray, Jo.